Blessed are you, Lord God, King of the universe, Yahweh our King, who gave us the Torah to your people Israel, and through Yeshua Mashiach gave us the way of salvation, eternal life. Thank you for planting eternal life in our midst. Share pray. Guide us today in our Torah study, which is farming and agriculture in the Bible. So, hindi ko napansin yung oras. Anyway, share natin. Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of Elohim. So, Yahweh is the inventor of agriculture. Ang nag-invento ng agrikultura ay walang iba kundi si Yahweh Elohim. Pag pinagsama mo yung dalawa, bread, pagkain, bread, spiritual, yun ang buhay ng tao. So, balanse po yan. So, kung marami kang pagkain, wala kang spiritual, yun, may nasisira. Sa Amerika, marami pong pagkain, pero wala nang spiritual. Nasisira na po yung mga, kumbaga, moralidad ng mga tao. So, kailangan balanse po no, bread, pagkain, tsaka pagkain sa spiritual, sa kaluluwa. So, review lang po ito. God planted a garden and put men, sinilagay niya yung tao para mag-delete, mag-alaga. So, ang trabaho ng tao ay tagapangalaga ng nilikha ng Diyos at nilagay siya doon sa hardin, halamanan. So, we're going to focus really, primarily with the context of agriculture. Focus tayo doon kasi yung topic natin. For we are His fellow workmen, you're God's garden, vineyard, field under cultivation, God's building. So, sabi rito, ako nagtanim si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpalago. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So, wala daw, hindi dapat daw pinagtatalo na si Pablo nangaral, pinaluak ni Apollo. Sino bang mas dakila sa kanilang dalawa? Sabi niya, wala yon. Ang mahalaga, ang Diyos nagpalago. Kasi minsan sa ministry, may jealousy, may competition. Bible study ko yan eh. Sabi no, ako nagturo sa mga yan eh. Yeah, kasi laman na yan eh. Pero sabi rito, pareho kayong manggagawa ng Diyos, pareho kayong may gantihan, gagantihan ng Diyos sa iyong pagpapagal. Hindi dapat pinag-aawayan yun. Si Marvin nagsundo niyan eh. Si Alvin nag-drive eh. Ito dapat niya lang gawin, ang dapat niyang gawin, no? So, walang ano yun. So, lahat tayo are functioning according to how we are called. In my case, ginagamit ako sa pagtuturo. No? So, sabi nga nila, nameless, faceless ministry. Bakit? Kasi kung ang ministry focus sa tao, pag nawala yung tao na yon, wala nang ministry. Diba? Kaya, palagi kong sinasabi sa inyo na pag alam nyo na yung Torah, saan ka mang lupalop dadalhin ng Panginoon, pwede mong i-practice ang Torah. Sa kabundukan, sa patang, sa syudad, magagamit mo yan. So, tsaka ang mamayari sa tao, ang kaluluwa, hindi rin yung pastor. Ang mamayari sa kaluluwa ng tao ang Diyos. Kaya minsan, mga pastor masyadong overprotective sa kanilang flock. Dapat lang din, bantayan mo yung tupa. Pero minsan, para bang, lalo na tayo, nagsishare tayo ng Torah sa mga Christian, para bang sa pintuan pa lang, hindi ka napapasukin. Para bang, sila na yung may problema, no? Sila na yung humaharang sa blessing ng Panginoon.
Kaya ang prayer ko po personally is kung sino lang po yung dinala ng Panginoon, sino lang yung inipo niya, sino lang pinili niya, yun lang ang papansinin ko. Kumbaga, kasi mag-burnout ka kung gagawin mo yung kumbaga, sarili mong lakas. Okay? Roma 1:20, from the time the world was created, people have seen the earth and the sky and all that God made. They can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so that they have no excuse whatsoever for not knowing God. So nature, the natural creation, is the imprint of God, is the signature of God. Diba? So lahat po ng nakikita natin sa paligid, disenyo ng Diyos. Ang tawag niya sa science ay natural law. Ang tawag diyan ay biology, physics, chemistry, mathematics, ano ba, nakalimutan ko. Physics, inulit na. Chemistry, inulit ko lang. Ano ba ba? Ha? Anak ko, ito mga recess na ito, mga bugoy-bugoy. Ibig sabihin, bago pa natuklasan ng mga scientific, mga scientists, nandyan na nag-i-exist na yung mga law na yan. Natuklasan lang nila yung ginawa na ng Diyos, hindi po sila nag-invento noon. The law of gravity was not invented by any scientist. The law of, what you call yung in-invento ninyo, sinadiscover ni Newton, the Newton law of motion, no, the thermodynamics, aerodynamics, yung nag-invento ng aeroplano. Bago pa nila natuklasan yan, sino gumawa niya? Sila ba? Sa tindi ng tao ngayon, gawa ba sila ng tao mula sa alikabok ng lupa? Oh. Kaya nga sa katangahan ng scientifico, sinasabi niya na ang tao ay galing sa unggoy. Sino dito aamin at galing tayo sa unggoy? Diba? Kawamis tayo ng Diyos. So yan, tingnan nyo yung pinakamadali ng mga bansa, yan ang tinuturo sa eskwelahan, tama ba yan? Sa Canada yan ba? Oh. Si Darwin na galing sa Planet of the Apes. So yan ang ibig sabihin, wala pong makakaligtas dahil yung mga invisible qualities, the divine nature, makikita mo, no? Sa ganda ng... Unfortunately, karamihan sa atin, ang nakikita lang natin yung Pilipinas, no? Yung mga natural resources. Pero siguro sa Millennial Kingdom, magtutour tayo around the world for free. May dagat pa rin, pero libre na yung transportation. Sagot na ni Noah yan. So yan po. So maliwanag na yun, ha? So, everything, kaya nga po yung sasabing wala ng kautusan, yun po ay foolishness. Everything that you can see, or feel, or perceive, you can think of, meron pong law yan. No? Katawan natin, may law po yan. The law of heartbeat, di ba? Merong tinatawag the law of heart rate, the law of blood pressure, no? Kaya may tinatawag na high blood. Merong law of ang ngipin mo, may law. Kumain ka ng tsokolate palagi, mabubulok yan. Ano pa yung may law? Mata. Nung ako ay 40 anyos, nagyayabang po ako. Sabi ko, ang mata ko hindi malabo. Nag-edad ako 50. Nag-ano na pala siya. Magkagagrado na. No? So, ano pa yung mga law? The law of... so, you can think of, no? So, everything has law. So, bihira kayo makarinig niyan sa
sa mga Pentecostal church, sa mga Baptist church, hindi pinag-uusapan ng law. Ang pinag-uusapan, yung mga doktrina ng kanilang simbahan, ito, ganyan. No? Kaya kawawa yung mga tao na pinangakuan ng langit. So, walang kamanguang mga tao. Amen lang din ng amen. Pero tayo, iba po tayo. We are the people of the book. We study God's law. Kahit anong sabihin nila, hindi ako titigil sa pag-aaral ng dokusan. Ipapaliwanag ko sa kanila yan. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat, pananglalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging walang hanggang niyang kapangyarihan pagka-Diyos upang silang walang magdahilan. Okay. So, kahit anong pilit ng mundo ngayon, i-twist ang katotohanan, makikita nila yung resulta. When you go against nature, when you go against the design of God, something goes wrong. So sa Olympics ngayon, yung transgender na lalaki lumaban sa babae, sa boxing, knock-out yung babae. Laki ng muscle nun eh. So ngayon, nakikita na nila yung ginagawa nila na okay lang tawagin yung lalaki ng babae. So pinaglaban nila sa boxing, sa takbuhan, panalo yung transgender. So hindi na patas. Tapos sabi na gender equality, no? Kasi nga ayaw nilang sumang-ayon sa disenyo ng Diyos. Design. Can you say design? Design. Lahat ng bagay may design. Kung gusto niyo maunawaan yung mga asawa niyo, napunta sa asawa to. Isipin mo, may design ng Panginoon dyan. May design. Sabihin mo sa asawa mo, design. Ano yung design niya? No? Ang design niya, magluto. Mag-alaga ng bata, ng anak. No? Ang lalaki, anong design ng lalaki? Magtrabaho, magdilig ng lupa, maghanap buhay. Pero magtutulungan po sila. Ang magbungkal ng lupa, sino? Lalaki o babae? Pero sa bundok, ang nagbubungkal ng lupa, mga babae din. Di ba si Rebecca, may water district? Binubuhat niya yung ilang galon yun bago mapuno yung galon. So, tulungan lang yan, tulungan na yan. No? Pwedeng magbungkal ang lalaki, magtanim yung babae. So, design ko yan, design. Ngayon, ang one thing I learned as a married person is ito. Ang babae, hindi niya design yung kausapin mo siya ng paggalit. Tama, Marvin? Yeah! Design ba yan? Pag ginanyan mo yung asawa mo, ang sagot din sa'yo, wah! Woo! Kasi, kung ano yung tinanim mo, kaya ako natuto na ako, pilit ko maging malunanay. Ano po yan? Ano yan? Kalma lang, kalma. Kasi, you reap what you sow. Kung gusto mo ng peace, kausapin mo ng maayos yung asawa mo. Tuloy, reserve mo tuloy. Ang problema, kung yung babae yung provoker, siya yung well, ang problema. Kasi ang babae daw design to hanggap, to receive. Pag tinanggap niya, may gagawin siya sa tatanggapin niya. Bigyan mo siya ng vampira,
Pag uwi niyan, may dala ng ulam. Diba? Paglutuan ka niyan. Huwag mo bigyan ng vampira. Wala kang ulam. Magmamaktol pa yan. So, maraming dahil pag-usapan, ibig sabihin, kung ano itatanim mo, siya yung aanihin mo. So, design yan. Everything has design. Ito yung hindi maintindihan kahit yung asawa ko, parang hindi niya pa nagigets, no? Ang lalaki, ano yung design ba sa lalaki na magiging parang pare? Sure na ako. Mga kapatid. Design ba? Hindi mo maiwas sa amin, mga brusko kami. Brusko, matatapang. Yung mga, hey! Minsan ganyan kami, pero ano lang yung expression lang yun ng pagkalalaki. Hindi rin pwede, honey, hello. Hindi rin pwede lahat ng panahon gano'n. Kasi bakit? Sa leadership, hindi ka pwede maging gano'n. Sa komunidad, pag palambot-lambot ka, alam mo sa gubat, yung hayop na palambot-lambot, yun yung kinakain ng mga animal kingdom. Mahinang klase to. Yan, ikaw yung unang dadakmain. Di ba? Kaya pag nagpakita ka rin ng sobrang kahinaan, ikaw ay aabusuhin, hindi ka re-respeto. Di ba? Ganun yun. So, intindihin nyo na minsan, brusko ang mga lalaki. Lahat ng mga brusko magsabi, hallelujah. Hallelujah! Yan, mga brusko. Tuloy tayo. So lahat daw ng nilikha ay for by Him were all things created that are in heaven, that are in the visible and invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, powers, all things were created by Him, for Him is before all things, by Him all things consist. Maganda yung timpla ng mic ngayon, hindi na ako magsalita ng So lahat daw ng bagay na nilalang sa langit at sa lupa, mga bagay nakita at hindi nakikita, ay lahat ng kapangyarihan ay nilalang sa pamagitan niya. Sino yan? Si Yeshua daw, na ang berbo ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na nangabubuhay dahil sa Kanya. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ng manahan sa Kanya. The fullness of the Godhead dwelleth in Him bodily. Ito po yung misteryo ng pagka-Diyos ni Yeshua, no? So, ang tanan na butang, gipamuhat, pinaagis sa kay iya. Ano yun? So, ibig sabihin, iba ang topic natin, agriculture. Lahat daw ng bagay nakikita ay dinisenyo ni Yeshua. Ang berbo ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Kaya nung siya daw ay namatay, nireconcile niya ang lahat ng creation. I-restore niya ang lahat ng mga bagay. I-restore, bubuuin niya ulit. Kasi nung nagkasala ang tao, pati yung nature, nasira, iba. Di ba dati, nung nagkasala si Adan, nagkaroon ng tinik ang mga halamanan. Kaya ngayon, alam niyo ba ang number one problem ng farmer? Yung damo. Paano mo siya i-control na hindi niya maapektuhan yung tanim mo? So, ang solusyon po ng commercial farmer is gagamit ng herbicide, pesticide, which is harmful to the nutrition ng soil. Pero gusto nilang madalian, so, i-sprayan nila ng chemical yung lupa, so nalinis agad. Tapos tatamnan nila. Ngayon, babawi ngayon sila sa abono. Gagastos sila ngayon ng fertilizer. So, yung puhunan nila napupunta sa fertilizer. Kasi ang organic matagal.
No? So, pero gusto ba ng Diyos yun? Kung talagang biblical tayo, Not designed. umiiwas tayo sa mga design na hindi natural. Bakit? Ayaw ng Diyos yun. So magkaroon tayo ng conflict dyan sa mga commercial farmer. No? Pero unfortunately, lahat po ng kinakain natin, mga gulay na galing sa palengke, commercially grown po yan. Kaya nga po, nagsusumikap tayo na matuto magtanim. Kaya tingnan nyo po doon, nag-umpisa na po kami, binabakod na namin yung area dito sa left side para yung tupa hindi makapasok. No? So, sino gusto mag-volunteer dyan, maggamas-gamas, pwede rin po, bukas, para kasama kayo sa harvest. Mag-harvest. So, pero sabi doon, Yeshua came to restore everything. Pero ang restoration kasi, hindi naman instant yan eh. It's a process of 1,000 years. So, kailangan mag-isip ka po based on God's time clock. No, hindi yan bukas, ayos na agad. In fact, mamaya, punta tayo sa Shemitah, sa 7th year, on the Shemitah, doon po nag-heal yung lupa. Nag-heal siya po sa pag pinapahinga mo ng isang taon. Yun po ang solusyon ng Diyos sa lupa. Sabi ni Yeshua, I am the true vine, my Father is the gardener. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Every branch that bears fruit, He trims so that it may bear more fruit. So ano to? Pruning. Diba? Pag pinuprune mo daw yung isang halamanan, lalo po siyang dumadami yung sanga, lalo pong bumubunga. Pero nasasaktan din yung halaman pag pinupruning mo. So spiritually, pag marami kang pagsubok, pinupruning ka lang ng Diyos para lalo kang bubunga. Diba? Umaaray ka din. Aray na ko po, pagsubok na naman. Diba? Pero ganun po talaga ang proseso. Para nga sabi rito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ibig sabihin, kung may bahagi sa buhay mo na hindi ka nais-nais, itidil ng Diyos yun. Ang sabi ni Pablo, binigyan siya ng tinik sa laman, thorn in the flesh. Minsan, binibigyan ng Diyos ng sakit ang tao para magpakumbaba. Matutong tumawag sa Kanya, matutong magtiwala sa Kanya. Kasi, ang tao likas, magtiwala sa sarili niya. Ako po, kung nagtiwala lang sa sarili ko, wala pong nangyari. At ang talagang paglilingkod pala sa Diyos is talagang mag-obey ka, tiwala ka sa Kanya. Hindi rin pwede magtiwala ka lang, hindi ka mag-obey. Yun yung, alam nyo, kung halimbawa, may chance kang bibisita sa church pag linggo, yun po yung ginagawa ng mga preacher. Minomotivate yung tao, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi, mahal ka ng Diyos kailanman. Hindi ka pababayaan. I-motivate ka lang. Ibig sabihin, may pagsubo ka, tutulungan ka ng Diyos. Ang problema, hindi niya alam. Kaya nangyari sa kanya yung dahil hindi siya nag-obey. So yun ang masakit na katotohanan sa mga simbahan ngayon. Na ini-encourage lang sila na magpatuloy, na hindi na kailangan mag-obey. No? Nakakalungkot. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang mundo. The branch cannot itself produce fruit unless it abides on the vine. Likewise, you cannot produce fruit unless you abide in me. So, ang sanga daw ay hindi bubunga kung hindi ka nakadikit sa source. So, kung wala si Yeshua, hindi ako magbubunga. No? So, anong klaseng bunga?
The one who abides in me and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch is dried up. Such branches are picked up and thrown into the fire or burned. No? Mga kapatid, be warned na pag wala ka daw bunga, ay para ka daw na natuyong sanga na ay walang silbi, kundi uulingin na lang. No? So ano ba yung klaseng bunga? Individual ba ito o group? Dalawang klase yung bunga. Individual tsaka corporate. Individually, sino dito may nadalang kaluluwa sa Torah? Alam mo, halos lahat tayo may nadala. So, well and good. Kahit isa, dalawa, tatlo, nanganak. Ako po, modesty aside, kung bibilangin ko lang yung nagtura dahil sa effort na nilagay ko, siguro abot na close to 1,000. More or less. So, nanganak-anak na, no? So, sure na ako. Dahil, bira lang po yun. Ibig sabihin, yun po yung individual ko pong effort na binigay. Dahil binuhos ko lahat eh. No? Ganun kasi ako, kung may daw gawin ako, binubuhos ko lahat. Dahil sabi ko, ito yung magandang buhusan talaga ng lahat ng meron ako. Sure ito. Investment talaga dito at sa langit. So, sa Millennial Kingdom. So, meron ding corporate ng bunga. Lahat ng bunga ko, damay din kayo. Palakpakan natin si Jesus. Bakit? Sinusuportahan niyo yung gawain eh. Diba? Naglalagay ka ng sidaka. Nagluluto ka ng, ano ba yung kanina ginaya? Sopas. Sino nagluto ng sopas? Yan, nasa pakasarap ng sopas. Oh, nagdala ka na ng manok. Ang kanin. Nagdala ka ng ulam. Lahat yan, naka-record mo yan. Sa Book of Remembrance ng Panginoon. Nagboluntaryo kang kumanta. Naka-record po lahat yan. Yan o, CCTV. Hindi ka naka-record po yan. Sa ng Panginoon. Alam niyo lahat yan. So, meron tayong lahat ng, halimbawa, humayo ako sa Davao, humayo ako sa Mindanao, sa Bisaya. Nagbigay ka kahit sidaka, nakatulong na yun sa pamasahe ko. So, corporate ang tawag doon. Ibig sabihin, damay-damay lahat. Pero higit sa lahat, may yung tayong individual rewards. No? So, ang ministry po, ganyan lang po ang ministry. Hanggat mabibless yung tao, susuportahan ka. Pag hindi na nabibless yung tao, goodbye. So, if you abide in me and my words abide in you, Yeshua, no? Ano ba yung my words? Yun yung mga sinabi niya. Ano ba yung mga sinabi ni Yeshua? Yung mga interpretation niya sa Torah. Yun yung mga tinuro niya si disciple. Sabi niya, kung yung turo ko sa inyo ay mananatili sa inyo, remember, 3 taon niyang tinuro ang kanyang mga disipulo. Matagal po yun. Ang tunay na discipleship po, hindi po yung once a week lang kayo nagmi-meet. Si Yeshua at ang mga disipulo, pag sila po ay magkasama, habang kumakain yun, nagba-Bible study yun. Habang nagmi-merienda yun, nagba-Bible study yun. Habang nasa kusina yun, naglalakad, pinag-uusapan nila yung salita ng Diyos. So, yun nyo? Kaya, mangyayari lang yan pag meron talagang rabbi-disciple close relationship. So, siguro, iba sa panahon nila noon, dahil talagang full-time yung mga disipulo ngayon, dahil mga tao nagtatrabaho, hindi nila magawa yun. Kaya nga po, dapat magnegosyo na lang para may
May time ka sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung empleyado ka, hirapang sa oras mo. No? So that's one of the suggested solution. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, it shall be done for you. Humingi ka. Sino dito nag-pray at sinagot ng Panginoon? Nalala ko, nag-pray tayo, nabigyan ng drums. After how many weeks, may drums na dyan. No? Kanina, nag-pray naman ako. Alam niyo pinag-pray ko? Lord, bigyan mo kami ng bintana. Sa taas kasi, wala pang bintana. Natuklasan ko, yung init pala sa mga sin, kasi puro sin, di ba? Yung hangin, papasok sa dito. Kaya pag sa araw, mainit sa taas. Dalawa na po ang insulation yan sa bubong. So, hindi problema yung bubong. So, nag-pray ako kanina, Lord, bigyan mo ko ng bintana. So, hintayin ko na yung... Pag nakita niyo may bintana na yan, sinagot na ng Panginoon. Sinabi ko pa, yung may tint, kulay blue. Ano specific? Tignan niyo lang, pag sinagot ng Panginoon yan. If you keep my commandments, you will abide in my love. Kita niyo? Kung nagsya-shabat ka, commandments, di ba? Nananatili kayo sa aking pag-ibig. Just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. So, paano nanatili si Yeshua sa kanyang Ama? Sumusunod siya sa Torah. At nananatili daw siya sa pag-ibig ng Ama. So, paano tayo mananatili sa pag-ibig kay Yeshua? By obeying the commandments. So, obeying the commandments, mga kapatid, is loving God. Loving God is a decision. It's not based on feeling. Anong ibig sabihin? Love is not based on emotion. Pwede kang, di ba, emotion, example ng emotion, galit ka. So, nagtatalo kayo ng asawa mo, galit ka. Ito, natural lang. Natural example to sa akin. Nangyayari to kay Chris. Nangyayari dito. Kapitbahay lang kasi kami ni Chris. Kaya nangyayari talaga yan, di ba? Nagtatalo kayo, hindi kayo pinagkakasunduan. For example lang, ha? Ako, hindi ako, natural lang ako. Hindi ako plastic. Nagalit ako kay Florence. Tinanim niya yung buko dito, dyan, oh. Sabi ko, hindi yan pwede taniman kasi ipapaderyan. Tapos ayusin pa yan bago. So, huwag mo muna itanim. Galit na galit ako. Talaga sabi, talaga. So, galit ako. Pero, dahil iisip ko, asawa ko yan, intindihin ko yan. So, nag-isip ako ng solusyon. Nakakita ako ng drum. Tingnan niya yung drum doon. Nilipat ko yung tanim niya sa drum. Kasi hindi ako pwede manatiling galit. Bakit? I make a decision to love her because she is my wife. So kahit galit ako, example kahit galit ako, I still decided to find a solution. Hindi ka mananatili. So, love is not based on emotion. Kasi kung i-base mo lang yung sa galit, di ba? Wala mangyayari. No, di ba? Ngayon, so love is not based on emotion but a decision. Ibig sabihin, kahit, balik rin natin ha, kung meron ka naman nakitang kakulangan sa lalaki, sa asawa mo, galit ka. Ang tamad-tamad mo. Ngayon, i-base mo ba yung love doon sa emotion? O you have decided to love your husband?
in spite of his weaknesses. So love is a decision. Diba? Please write your comments on the portion below. So, ganun din po sa commandments. I'm just illustrating that kung mahal mo talaga ang Diyos, no matter what the situation, whether high, whether low, whether galit ka, whether nagtatampo ka, you just make a decision, I will obey Him. Yun na. That's the decision that you make. Ang tawag niya sa Christian, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Walk, 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 walk in the light. Pero sabi ni Yeshua, if you keep my commandments, you abide in my love. So maliwanag. Hindi siya, commandment is not on base feeling. Alam mo, bait mo Yeshua. Susundin kita. Tinawag niya nga si Pedro ng Satanas eh. Satanas ka, Pedro. Eh kung si Pedro, ayoko na sa'yo. You hurt my feelings. Pero sabi ni Pedro, meron pa bang iba akong pupuntahan? Saan ako pupunta? Sa Pentecostal? Sa Baptist? Babalik ako? No way. I have decided to follow Torah all my life. And whether I'm sad, whether I'm not sad, happy or not, I make a decision. Yun ang Shema, mga kapatid. Yun ang Shema. Hindi depende yan sa ano mo. Sa, halimbawa, tayo minsan, ay, ang lakas ng ulan, baha, hindi ako magsisimba. Naintindihan naman yun ni Pastor. Pero ano ba yung inutos ng Diyos? Huwag niyong pabayaan ang banal na pagtitipon. Di ba sinabi ko sa inyo, dalawang klaseng obedience? Individual at corporate. Kung sa bahay ka lang nag-Shabbat, individual yon. Pero wala ka sa corporate. Di ba? So palaging corporate yun. In fact, kung basahin mo ang Torah, ang marching order sa Torah is corporate. Hindi sila pwede maghiwalay. Di ba, yung 12 tribe of Israel, pwede ba, sabi ng isang tribe, halimbawa, tribe of Issachar, ako, tribe ng Issachar. Pwede ba sa Lebanon na lang ako? Pwede ba ako ay pupunta lang sa ano ba yung mga Egypt na lang? Lalo, hindi pwede, di ba? Pwede ba sa ano lang ako, Cyprus? Mga kapitbahay ng Israel? Hindi. Lahat kayo sa promised land pagtutungo. Walang maiwan. Di ba? It is my Father is glorified that you bear much fruit and prove to be my disciple. Alam niyo ba ibig sabihin ng disciple? Disciple means student of the Torah. Talmidim. Alam niyo po gaano kahalaga ang may discipler? Nung araw, yung pastor namin na matapang, na waray-waray, sinabi niya, pag walang pastor, maliligaw ka mga kapatid, hindi ka makarating sa langit. Sinabi niya sa amin, yung isip ko ng malalim, bakit? Ikaw ba ang kaligtasan? Bakit mo sinabi yan? Eh, General Superintendent yun ng buong Pilipinas. Hindi siya basta-basta magbikas ng salita na, di ba, na walang katotohanan. Ang ibig niya palang sabihin, kung walang mag-guide sa inyo, maliligaw kayo. Kung walang rabbi na nagtuturo sa inyo, maliligaw kayo. Hindi, alam na namin yan. Good for you kung alam mo na ang katotohanan. Eh kung immature ka pa. So kung parang, di ba, topic natin, farming, agriculture. Pwede ka bang nagtanim ng buto at pabayaan mo na lang hanggat
Aani ka na lang? Pwede ba yun? Pwede, depende sa puno. Pero most of the time, pag nagtanim ka, kailangan mong abunuhan, alagaan, dilig-diligan, balikan mo pa, linisin mo pa, may irrigation. Kaya pala marami ayaw mag-farmer eh. Mahirap pala maging farmer. That's right. Sa Pilipinas, Yeah. Manual. lahat kasi manual eh. Yes. So, hindi pa tayo high-tech, no? Pero may paraan ko yan, may paraan ko yan. So, yan na, inihimay-himay ko lang. Kasi kung mabilis ako masyado, napakahaba po nito, pero inihimay-himay ko lang, no? So, love, ito, if you keep my commandments, you will abide in my love. So, paano yung mga hindi nagsasyabat? Mahal ba nila si Yeshua? Mahal nila spiritually. Pero they miss the mark. Maraming Christian nagmamahal sa Diyos. Sobrang pagmamahal sa Diyos. Di ba? Di ba may kilala kang mga Christian, napakabait, matulungin, mapagbigay, sumusuporta sa ministry. Mahal ba nila yung Diyos? Mahal nila, pero yung kaparaanan, may konting lang mali, adjustment. Yung linggo, dapat Sabado. Yung festival, yung mga anniversary ng church, ilipat mo sa festival. So, kumbaga tayo po, na-align na yung mga boto natin ng chiropractor. Nagpa-chiropractor ako sa Davao. Talagang gumaling yung kasuwar ko. So, napakapalad nga natin, kompleto na tayo. Kung hindi ka pa makarating sa Millennial Kingdom, ewan ko lang. Blessed is the man who shall not walk in the counsel of the wrong, ungodly, shall not stand in the path of sinners, shall not sit in the seat of scoffers, but his delight is in the Torah of Yahweh, and he meditates in his Torah day and night, for he shall be a tree planted by rivers of water that yield its fruits in its season, and his leaf does not wither. Whatever he does, prosper. Mapalad ang tao ay hindi naakit sa masasama o hindi nakikinig sa payo ng mga masasama. Ngunit, nagalak siya laging magsasaliksik ng banal na aral ng Torah. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay niya sa gabi at araw. Katulad niya, isang punong kahoy siya tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Ito, madalas to nangyayari sa buhay ng tao. Pag may problema ka, kanino ka magpa-counsel? Sa best friend ko, Brother Ay. Sino yung best friend mo? Yung kaklase ko nung high school, best friend ko. Humingi ako ng payo, lalo na sa love life, sa pang mga problema ng tao. O lahat daw ng problema ng tao, iisa na. Mga kapatid, pag may problema ka, humingi ka ng payo sa mga elders, yung may Torah. Kasi kung walang Torah magpapayo sa iyo, iba pong klaseng payo yun. Halimbawa, paghanap ka ng trabaho, kung lalapitan mo yung kaibigan mo, yung kasama mo, bibigyan ka ng trabaho. Pero wala kang day off na Sabat. Hindi ka nakasunod. Pero kung sa Sabbath keeper ka magpapayo, uy, may kilala ako. Doon, magtrabaho ka doon. At least makapag-Sabbath ka. Diba? Malaking bagay yun. Oh.
So, yan ang purpose na may community tayo. Huwag nyo isipin, messenger lang katapat niya. Brother Ike, may papayo ako. Ano may payo mo? Nagsasaliksik sa banal na Torah ni Yahweh, pinagbulay-bulayan araw at gabi. Para daw punong kahoy siya tabing batisan. Alam mo, dahil hindi naman talaga ako farmer, na-realize ko, may mga puno pala na pag tinanim mo sa tabi ng ilog, ito hindi mo na kailangan diligan. Kaya ito, pinagplano ko na yung tabing ilog na yan, puro prutas yan, itatanim mo. Kasi tabi siya ng ilog eh. Kasi, it shall be like a streams planted by rivers of water. Diba? Lalo na yung mga puno na kailangan ng tubig. So I realized, mayroon akong natutunan sa Davao, kung gusto mo magtanim ng durian, dapat siguraduhin mo yung tuloy-tuloy yung pagdilig mo. Kasi madali siya matuyo ang lansones. No? Di ba yung mangga? Iwanan mo yung mangga dyan. Pansin, tingnan nyo po, dito, may tanim na rambutan, nagbubunga na siya hitik na hitik, di ba? Punong-puno. Pero yung kabats niya na nandoon, na hindi dinidiligan, walang bunga. Kasi walang panahon. Wala pa tayong drip irrigation. Pero ang sabi nito, ang tao daw nagtutura ay parang isang punong kahoy sa tabing ilog. Namumunga sa kapanahunan. At anumang gagawin niya, nakakatiyak na magtatagumpay. Mahirap din, pero may pabor ng Diyos. Magsasucceed, kumbaga. Sa kasuguan ni Jehovah siya ay kalipay, o sa kasuguan niya nakapalandong siya sa adlaw o sa gabi. O siya maisama sa kahoy na matanong sa daplin, sa kasapaan, sa tubig. Na nagadala sa iyang bunga, sa iyang kapanahon, kansang dahon, usap dili malaya, ubisan unsa ang ginabuhat niya, mauswagon. Bisaya, maintindihan niya yan. So ang Torah daw mga kapatid, it's just a matter of time you will succeed. Because life is not a gamble mga kapatid. Ang Torah, hindi yan parang sugal na pwedeng manalo, pwedeng matalo, pwedeng manalo, pwedeng matalo. Ang Torah, siguradong panalo. Basta sundin mo lang. It's not an experiment. Di ba design? 1 plus 1 equals 2. Di ba? Pag sinunod mo yung design, proper design, proper system, you will succeed. Proper protocol, you will succeed. So kung lalabag tayo sa design at nag-i-experiment tayo kung ano-ano, yun yung tinatawag na life becomes an experiment. Halimbawa, ito nangyayari talaga sa tunay na buhay. Lalo na sa mga kababaihan. Dahil ang babae, sila yung gustong, at mga babae, alam niyo yung design, ito design, bubulgar ko na kayo mga babae. Ang babae, sila po ay romantic. Tama ba yan? So, di ba rin romantic kung tigulang na? Hindi, halimbawa, ang mahirap sa romantic, kung dalaga yan, at mag-eksperimento siya na, ay, ang crush ko. Didepende na siya sa outward appearance dahil
pogi, gusto niya, ito yung type ko na lalaki, ito gaya. Hindi niya alam ang design. Ano ba yung design sa Bible, sa Torah? Hindi ka pwede makipagrelasyon sa hindi believer. Hindi yan design, kahit gaano pa kagwapo yan, gaano pa katalino yan, kung ano man yan, hindi talaga design ng Panginoon yan. Ngayon, dahil nakalimutan mo yung protocol na yan, ano ang siguradong mangyari dyan? Maprepredict mo na ang mangyari. Alam mo, one thing good about Torah is you can predict the outcome. Siguradong mabibigo ka. Sabihin nyo sa mga dalaga, mabibigo ka. Mabibigo ka. Bakit? The man doesn't care. Di ba? Mga lalaki sa mundo, they don't care. Masaktan ka, pakiasam sa iyo. Etong week na to, nag-suggest ako kay Flores na manood kayo ng mga pelikula ng Orthodox. Yeah, maganda. Yung mga film ng mga Orthodox Jew, mga religious Jew na mga Torah keeper, marami kang matutunan. Yes. Pati sa paraan ng panliligaw, paraan ng pagrespeto sa magulang, yung way of life nila, makikita mo, yan ang mga may Torah. Biro mo nanliligaw, may time, 45 minutes lang ha. Oo, mayroon silang mga protocol na talagang para sa kabutihan nila lahat. Oh, sa mundo, wala, tanan agad. Oh, kaya ang balik, wala na. Marami pong nasirang buhay ganyan. Oh. Kaya minsan nakakalungkot. Although, buhay naman nila yan, pero dahil nga nag-i-eksperimento, gumagawa sila ng sariling sistema. Kasi pag sundin mo lang yung Torah, lahat mapayapa. Ang landas daw dito ay kapayapaan. Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. Paano, no? Ang bawat halaman na hindi tinanim ng aking Ama ay bubunutin. Ano ibig sabihin niya rito? Ano yung tanim na tinutukoy dito? This is an idiomatic expression, mga kapatid, in Hebrew. Ano man ang hindi tinuro ng Ama, mawawalang bisa yan. Any kind of doctrine, teachings, kasi the context here is doctrines of the Pharisees. Pinapahalaga nila yung tradisyon kaysa yung commandments. Walang pagkakaiba yan sa mga Kristiyano. Mas pinapahalaga nila ang mga doktrina na nila na hindi biblikal kaysa katotohanan. Lalo na yung mga commandments sa Torah. Sabi ng Panginoon, lahat ng hindi itinanim ng aking Ama, bubunutin yan. Walang makakaligtas. Tatanggalin ng Panginoon yan. Kaya maintindihan natin kung bakit kailangan may tribulation talaga. Yung mga matitigas talaga ng mga Kristiyano, doon yan susubukin sa tribo. Tingnan ko yung tibay mo ngayon dito. Tingnan ko yung arte-arte mo dito. Tingnan ko yung talino mo rito kung obra ka pa. Bubunutin na ng Panginoon. Nasaan na yung rapture? Nandiyan na lahat? Tataka na? Rapture pa inisip mo? Bubunot. Ma-realize nila na they have been deceived. Tandaan niyo po, ang taong deceived, hindi niya alam yon. Kaya nga siya deceived eh. Sa Torah kasi mga kapatid, ang binibigyan ng pansin talaga dito is, marunong ka bang mag-hear and obey?
specific instruction. Alam mo, mga sundalo, alam nila kung gaano ka-importante yung instruction. Kasi coordinated lahat yun. Pag walang protocol, wala pong sinusundo na instruction, nasisira po yung harmony. Bigyan kayo ng halimbawa, doon sa Goshen, may kinuha akong tao. Ngayon, may sarili siyang kabayo. Sabi ko, dahil may kabayo ka, huwag kang lalayo. Kasi, kumbaga, nagpapatrol tayo eh. Mamaya, nandun na siya. Siyempre, kung bigla pala nagbago yung plano, balik tayo. Ibig sabihin, bingi. Hindi marunong makinig ng instruction. So, walang harmony. No? So, protocol yan mga kapatid. Tingnan mo yung protocol ha. I realize, ang kausap ni Moses sa Torah, lahat lalaki. Wala pong babae siyang kausap. Bakit? Imagine mo yung babae, lalapit kay Moses ng bawat problema nila. Moses, ito yung problema ko, oh. Kailan ba tayo makarating sa promised land? Hintayin mo lang. Ibig sabihin, I realize, ang protocol sa Torah mga kapatid is, Moses, Sanhedrin, elders, judges, in charge of 1,000, in charge of 100, in charge of 10 people. Yun po yung protocol. May sistema po sila. Yung nasa ilalim, hindi yun pwede magreklamo kay Moses. 2 milyon na tao yun eh. So, ang ibig sabihin mga kapatid, ang protocol pala dyan, una, dadaan sa ama ng tahanan. Kung may problema, halimbawa sa mag-asawa, kung may problema kayo sa bahay, mga anak, yung tatay muna ang mag-handle niyan. Maghahanap ng solusyon yan bago nyo dalhin sa konseho ng elder. Diba? Ngayon, kung marami ding tanong, halimbawa yung babae, marami siyang tanong. Ano ba yung, sige to, kay Goshen, end time, preparation, ganyan. Kanino ka magtanong? Sa asawa mo muna. Sa asawa mo muna, yung head mo, sasabihin mo yan. Ito pala yan. Ngayon, hindi niya rin maintindihan. Siya ang lalapit sa elder, magtanong, hindi yung babae. Diba? Naintindihan niyo? May sistema po. Kasi po, imagine mo, mag-burn out si Moses kung lahat ng tao magrereklamo direkta sa kanya, di ba? We follow the same principle in our democratic society. Kung may problema ka sa isang tao, pupunta ka sa kapitan. Hindi ka pupunta sa husgado agad, kung hindi naman criminal law yan. Mga alitan lang o mga petty crimes, pupunta ka muna sa barangay. Ang gagawin ng barangay, isusumo niya yung taong may problema ka doon sa tao na yon. Tsaka kayo harap sa kapitan, yung elder, kung ano yung problema niyo. See? Nakita niyo yung protocol? May nasusolusyonan. Halimbawa, mga kapatid, lalo na sa mga lupa na yan, lalo may away kayo sa boundary. Ito yung lupa ko, ito yung lupa ko. Marami nagpatayan dyan. Kasi gusto niya, sundit masunod. Gusto mo, sa ikaw masunod. Kung marunong ka, mag-schedule tayo ka kapitan, pag-usapan natin sa harap ng kapitan. Si kapitan, ang elder ng community, ang nakakaalam sa history ng lupa dahil siya yung pinakamatagal na tao na nakatira dyan. Wala pa kayo, alam niya na sino may-ari niya. Dito nga may pumunta dito eh.
Siya daw yung may-ari ng lupa na to. Sabi ko, ano yun, sir? Lupa ko to eh. Akin to eh. Sino ka ba? Binili ko to 1980 pa eh. Nagpakita ng deed of sale, oh. Siya nga, sabi ko, sir, ang lupa rito, rights lang po ito. Hindi mo binisita ng 30 years. May batas din. Hindi, akin yun eh. Eh kung mainit din ang ulo ko, di ba? Kung gusto mo, schedule tayo kapitan. Sabi niya, ganyan. Hindi na bumalik. So, yun ang protocol sistema. May sistema po ang Torah. Hindi yung basta-basta lang na ano yun. So, kung may problema, tatay, usap sa elder. No? Ngayon, kung gusto mo, babae ka, diretso makipag-usap sa amin, elder, pwede rin, pero sa paraan na ano, yung, nasa agreement lang yan. Pero, naturally, para hindi ma-stress out yung elder, di ba? Anong silbi ng asawa mo? Ibuhos mo muna sa asawa mo yung problema. Sa kanya mo sabihin eh, kayo yung mag-asawa eh. Ang problema niya pala, yun nga ang problema, yung asawa ko. Yun. Ayun, iba na, yun. Pero na, sabi rito, sa Book of Revelation, back to agriculture tayo, they were told to do no harm to the grass of the earth, any green plant or any tree, but only the people who do not have the seal of God in their foreheads. Mga tao walang tatak ng Diyos sa kanilang noo, ang sasaktan nila. Huwag nilang sirain ang mga damo, punong kahoy, anumang halaman. I think it's the angels who are sent to destroy, to send the wrath of God on the earth. Pero sabi niya, huwag niyo saktan. Tingnan niyo ha. Huwag niyo daw saktan kahit yung damo. Huwag niyo daw saktan kahit anumang halaman. Huwag niyo daw saktan kahit anong punong kahoy. Kundi yung mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. So kung may tatak si Satanas, may tatak din pala ang mga tao ng Diyos. Tingnan niyo yung noo niyo kung may tatak. Ano ba yung sinabi ng Shema? Isulat mo sa iyong noo. Paggulay-gulayan mo araw at gabi. Saan ka ba naggulay-gulay? Sa kamay? Ito, frontal lobes. Cerebrum. Tama ba ako? Yung mga nursing student. Kumbaga, yung Central Processing Unit. Torah mindset. So, yung mga Torah people, mga kapatid, pag nag-Torah ka pala, may tatak ka ng Diyos sa noo. Pinagbulay-bulayan mo eh. Actually, pag malalim ka na sa Torah, kailan siya babalik? Anong festival? Ano yung gagawin? Ano yung prophecy? May pattern ka na eh. Hindi ka maliligaw eh. Pero mga taong walang Torah, pag gipit na, ano mangyari? Alam mo, nung panahon ng COVID, may mga tao talaga yung ayaw nila, mga Christian, hindi talaga sila nagpabakuna. Anyway. Ngayon, nung ubusan na ng budget, naghanap na ng trabaho. Pag wala kang bakuna, hindi ka makapasok. Ano nangyari? Napilitan. Mapipilitan ka eh. Nasa sistema ka ng mundo eh. Yun ang ibig sabihin. Etong mundo, trap to pag hindi ka maingat. May trap ito. Hindi ko sinasabi ang bakuna, yun na yung 666. Hindi po. Yun yung example lang na igigipit ka ng kaaway para bumigay ka. Eh, yung anak mo walang panggatas, you cannot buy or sell. Nakita mo yung anak mo, naghihingalo na, walang gatas.
Yan yung ibig sabihin, gigipitin ka ng mundo, mga kapatid. Blessed are those doing His commands, so that they have authority shall be theirs unto the tree of life to enter through the gates of the city. Mapapalad ang gumagawa sa kautusan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Bulahan ang mga nagtuman sa mga sugo, pagduol sa kahoy sa kinabuhi. Tree of life. Ano ba yung tree of life, mga kapatid? Tree of life, makikita mo sa Garden of Eden, may tree of life. Ano yung symbolism ng tree of life? Bakit siya tinawag na punong kahoy na nagbibigay buhay? Alam niyo what symbolizes the tree of life? Is the instruction, mga kapatid. Noong araw, hindi ko maintindihan ito. Bakit she ang tree of life? Babae ba ang tree of life? She is a tree of life to those who embrace her. Babae, feminine. Blessed will be all who hold firmly to her. Babae. Bakit babae ito? Yung pala, ang tinutukoy niyang tree of life dito na she is the wisdom and understanding. By wisdom, Adonai Yahweh founded the earth. By understanding, He established the heavens. So, tingnan niyo yung repetition dito. Oh. Wisdom and understanding. Wisdom and understanding. She is precious than gold and jewels. Her left hand riches and honor. Her ways are pleasant ways. All of her paths are shalom, peace. Kaya pala siyan, because in Hebrew, there is no neuter gender. In Hebrew language, everything is either masculine or feminine. Halimbawa, table, shulkan. Shulkan is a feminine word. So there's nothing feminine about the table, but it's just the gender. So in the case, ang Torah is a feminine word. Kaya tinawag siya she. So huwag kayong malito ha. Kasi kung sundin mo yung English grammar, it is a tree of life. So, wala kasi neuter sa Hebrew language. So intindihan natin. But ang tree of life is wisdom and understanding, the application of God's commandments, the application of God's word. So therefore, mga kapatid, tree of life is symbolizing the commandments of the Torah. Yun po yung tree of life. Kaya sinabi dito sa Revelation, He who has an ear, let him hear what the Ruach is saying to the Messianic community. To the one who overcome, I will grant the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Ang may pakinig, makinig, sinasabi ng Espiritu Santo sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin, ang masunurin sa Torah, ang commandments, makakamit mo ang paraiso ng Diyos. Ano ba yung paraiso ng Diyos? Di ba nawala na ito? Dati po, ang paraiso ng Diyos ay maliit lang na lugar. Kasi ganito po yan, no? Eden, Garden of Eden, sa gitna. Yun lang yung paraiso ng Diyos. Pagdating sa wilderness, ang paraiso po ay tumutukoy sa promised land. Pagpasok nila sa promised land. Pag in-apply nila yung mga commandments ng Diyos, makakamit mo ang paraiso. Yun po sikreto eh. Wala naman itong pasikot-sikot na invento. Ikot-ikutin mo na ang Biblia,
Simula sa pool, ang kalooban ng Diyos ay susunod ang tao sa kanyang utos. Hanggang sa wakas, yun lang po ang pinag-uusapan dyan. Pero likas ang tao, gusto talagang gumawa ng sarili niyang modelo. Mag-iimbento siya, dagdag bawas, pagandahin niya pa, yun yung tao. Pero kung sundin mo lang talaga, ang kalooban ng Diyos from the very beginning, mag-obey kasi kayo, kasi yun ang authority niya. Kaya nilagay niya sa Garden of Eden ng Tree of Life, yun yung authority niya. So hanggang sumusunod ka sa authority niya, nasa paraiso ka. Nung hindi sumunod ang tao sa authority niya, sa Tree of Life, ano nangyari? Outside ka na sa paraiso. Hindi gumawa ka ng sarili mong paraiso, pero marami ng tinik. Diba? Mahirapan ka na. So, para makabalik ka sa paraiso ng Diyos, anong gagawin? Sumunod ka. Ito yung ginagawa natin ngayon. Sumunod lang tayo, sumunod. Sumunod lang tayo. Kanina, ano yung sinabi ko? Loving God is keeping the commandments. How do you love God? Is it based on feeling? Feeling ko ngayon parang ayaw ko mag-Shabbat ngayon. Feeling ko lang. Ganun ba yan? Feeling ko ngayon parang nagtatampo ako kay sister. Hindi ako pinansin. Nag-Shabbat shalom ako, walang response. Di ba? Para minsan ako, Shabbat shalom. Basta sinasabi ko na sa inyo, pag Shabbat, huwag kayo mag-expect na very responsive ako. Kasi nga, imagine ko, bubuin ko yung teaching, no? Hindi ko to binuo kanina lang. Madaling araw, inuumpisa ko na yan. 3 times a week yan. Binubuo ko yan. Sa umaga ng Sabat, bubuuin ko na naman yan. Pag nakita nyo ako na-laptop doon, pinishing ko pa yun. Ganun po yung magturo. Akala nyo madali. Hindi po madali. Kaya pag minsan, sa Sabat, parang isip ko, parang malayo ang tingin. Gano'n. So, minsan may gano'n. Hindi ako greeting ni Brother Wright. Siguro ayaw niya sa akin. Hindi na ako magsasabat. Yun yung sinasabi ko. Based ka kasi sa feelings. Hindi ka based sa commandments ng Diyos. Ako ba mag-bless sa'yo o ang Panginoon? Saan tayo umaasa ng blessing? Pare-pareho lang tayo. Sa Panginoon tayo nalalingin. Dahil ang Panginoon, maraming kamay, maraming paa, maraming kaparaanan. So, Revelation the fruit of the righteous is a tree of life. Whoever wins souls is wise. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Siyang pantas, humikayat ng mga kaluluwa. Sa Psalms 1, inantulad yung Torah keeper na para daw nakatanim sa tabi ng batis. Ibig sabihin, natural irrigation. Nagbubunga lang, nagbubunga. Mga kapatid, alam nyo ba, ito sabihin ko na sa ito to alam nyo ba, maraming messianic leader hindi natutuwa sa akin? Simulat sa pool. Ini-small ako ng mga pastor ng araw, mga messianic, kasabayan ko. Dinadown ako mga kapatid. Pinansin ko ba yun? Hindi ko pinansin. Bakit? Hindi naman nagawang Diyos ko eh. Gawin ko ang dapat hanggang sa nagbunga. Ngayon, hindi pa rin nila ako pinapansin. Ayaw nila sa akin talaga. Ewan ko ba? Opo, totoo ba yan? Sinisiraan pa nga ako eh. Pero ganyan talaga ang totoo niya. Bakit? Sa akin, kung emotional ako, hindi ko marin. Gawa lang ako ang gawa. You will be rewarded.
Alam mo ba, sa ministry, sabi nga nila, may lulubog, lilitaw. Minsan, pag hindi mo sinundo, hindi magsamba. Pag hindi mo pasyalan, hindi magsamba. Diba? Ganun ang ministry. So ngayon, kung base ka sa feelings, wala mangyari sa'yo. Kung i-base mo, tumatrabaho ako para sa Panginoon, bahala ang Panginoon sa akin. If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and the holy city which are written in this book. Kung sino man mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang bahagi sa puno ng kahoy ng buhay at sa kanyang bayang banal. Oh. Kung sino daw ang magdagdag bawas, alam mga Kristiyano, ayaw nila yung Book of Revelation. Nakakatakot kasi. Hindi yan para sa atin. Para yan sa mga kalaban ng Diyos. Oh. Sino ba yung kalaban ng Diyos? Kung sabihin mo, mula umpisa, sino yung kalaban ng Diyos? Ang kalaban ng Diyos, yung mga hindi sumusunod sa Kanya. Yun ang kalaban ng Diyos. Si Satanas, promotor lang yan ng pagsalangsang sa Torah, mga kapatid. Pero ang kalaban ng Diyos palagi ay mga tao. Kahit Israel, naging kalaban ng Diyos. Pag hindi na sila sumusunod sa Diyos, kalaban na nila ang Diyos. Pero pag sumusunod sila sa Diyos, sabi niya, ako ang kalaban nila. O ngayon, pag may naiinggit sa iyo, nagagalit sa iyo, may pinag-iisip ka ng masama o may balak na masama, anong gagawin mo? Bibili ako ng baril. 45. Isang bala ka na. Pwede. Kung gano'n, may kapatid, hindi. Kung magtura ka, Panginoon, bahala ka na sa kanya. Basta mag-ubay lang ako sa kanya. Yan pa, ganun. Yan ang kapayapaan, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yung confrontation, mga kapatid. Pero yung nangyayari sa Israel ngayon, tsaka Palestinian, iba po yun. Direct war na po talaga yun. Yun yung sinabi sa Book of Joshua na pagpasok nyo sa Promised Land, tiyak na may mag-resist sa inyo dyan. Ngayon, kung mag-resist sa inyo, papatayin ka nila. Unahan mo na. Iba naman yun. War po yun. It's a holy war. Holy war po yun. Tayo, wala naman tayong kaaway eh. Ang kaaway natin, nasa bahay natin. Yung kadebate mo palagi, nasa bahay lang, katabi mo palagi. Yun lang po yan. Pero yung mga may asawa na nakaka-relate yan. Alam mo, yung mag-asawa, hindi kayo mag-aaway eh. Ang dapat daw gawin dyan, marunong kayo makipag-away. Marunong ka mag-deal. Marunong, learn the art of warfare. Deal or no deal? Yes. Okay. O yan, Shemitah na. Wala na tayong oras. 6 p.m. na. We have to follow our standard time. So basically, mga kapatid, this is session 2 of agriculture and farming in the Torah. So we deal with the basic physical illustration and spiritual. Na marami talagang example sa Biblia ay gamit niya yung mga agricultural terms. That's the point. Kasi by nature, in fact, we're about to celebrate
next Wednesday night. Tama? On Wednesday, August 7 is the first day of the 7th month, which is expected to be a new moon. Pero since the rule is no one knows the day and the hour, the new moon is to be watched in Israel. Bakit kailangan sa Israel po ang pagbantay sa sa new moon? Bakit? Ang sinabi kasi doon, the eyes of Yahweh is always on the land every day, day and night. Ang mata daw ni Yahweh, ang paningin niya ay nasa lupa. Alam niyo ibig bakit ganon? Kinig kayo mabuti. Kasi common question ito. Binabantayan niya, ano ba yung hiningi niyang offer sa unang buwan ng taon? Barley. Bakit? Yun kasi yung unang bunga ng Israel. Kaya dapat bantayan niyo yung barley. Tsaka yung new moon. Pag nabantayan niyo na yung barley at new moon, madidetermine mo na ang sunod na festival. Ano naman yung susunod na harvest na binabantayan? Wheat naman. Pagdating sa fall festival, binabantayan yung mga 7 species of the land. The point is, mga kapatid, hello, nandiyan ba kayo? This is the conclusion of the matter. These are agricultural season. Still, it's farming. Many people are on the wrong calendar because they cannot understand the agricultural part of the Torah. Wala na yung abib-abib. Wala na yan. Basta kung ano yung sinabi ng rabbinical, yan na. Pag ganyan ang mindset nila, hindi mo maintindihan ang Torah. Agriculture yun eh. Ganun po kahalaga yan. Bakit hiningi ng Diyos ang first fruits ng barley? Alam niya kasi yung season eh. Harvest season yun, mga kapatid. So, we have to relate to that. Importante po yun. So, okay, part 3 na to. So, if we have time, next time, ang part 3 nito is the general principle of crop rotation. Shimita naman. Ako, hindi ako expert in farming, pero I'm studying, I'm willing to learn. Pagdating ko sa Davao, mag-a-attend ako ng mga seminars. In fact, mag-join ako sa mga farmers association doon para matuto talaga. Bakit? Yung sinabi ng Torah eh. Di ba? Yun ang sinabi. So, I have to adapt it, what the Torah says. So, Shabbat Shalom. Tayo po tayo lahat. Sino po ba mag-Aaronic benediction? Musician. So, sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube, sa recorded message, thank you for joining us. May be blessed on this simple message. And may continue to join us in our study and our desire to obey and keep the commandments and to become the people of God. Elohim, Yahweh Elohim bless you through Yeshua Mashiach.